Kaya kakatapos ko lang magsimba. 12:07. Ngayon gusto kong maghanap ng library kung saan makakakuha ako ng Bible. Kasi may Bible ako sa bahay, kaya lang hindi ko siya nababasa dahil sa mga letters o words na nandun. Ayan, pupunta ako dito sa Dominion Road, Mount Roskill, Auckland. Puntahan ko muna to bago ako umuwi. Ito. Ito, may little library. Islamic bookstore, books, games, lifestyle product. Islamic bookstore and cashier. Richardson. Mount Roskill. Okay. Mount Roskill. Okay, Mount Roskill. Dito tayo pupunta. Okay, ang sabi ko, kukuha ako ng Bible, pero ito ang nakuha ko. I've got my eyes caught me this. Wow, English. Ayan. Bag. Siguro papalitan ko na to kasi ang hirap kunin ng susi, ang dami-daming laman, pagkain, labo-labo na, pati yung makeup kit ko. Pero may mga bag naman, kaya lang yung susi, sinusuksok ko pa hanggang kailalim-laliman na ganyan. Minsan nabubisit ako, hindi ko makuha agad, hindi ko makita. So, ito, ayan. Bale, ayan siya. $45. Naghanap ako ng Bible kasi sa Google ang nakalagay. Ang rate nila ay 5. So, ito yung una kong pinuntahan. Pero, nung pagkita ko, wala pala silang Bible. Ang meron sila is Quran about Islam. Ayun. So, hanap ulit ako ng isang bookstore para makakuha ako ng Bible na may iuwi ko sa bahay at saka mababasa ko na finally. Kasi ang hirap magbasa ng Bible kapag yung nilalaman ay kakaiba yung words or yung salita. So, maghahanap ulit ako. So, ito yung pangalawa kong pupuntahan. Saan to? Ay. Mount Roskill. Mount Roskill din to. Tapos ito, Mount Roskill din. Nasaan na yun? Wait lang. Asaan ka na ba? Google. Pupunta ako dito sa may Evermore Books. Kasi kung titignan mo, ayan o, meron silang Bible na parang sinauna pa. So, bet ko magkaroon ng Bible na ganito. Saan na yun? Ang sabi, ano to? NIV, Study Bible, Holy Bible. Ayan. The Holy Bible. Ang alam ko,
NIV magandang version ng Bible eh. Pero, ayan nga, pupuntahan ko muna to. Ito yung address. Wait nga, kasi, ayan. Search natin. 4 minutes. Go. Starting route to 9 Ellis Avenue. Head southwest on Dominion Road. Then at the roundabout, take the third exit onto Richardson Road. Goodness, finally, after 1 hour, kung hindi ako nagkakamali, after 1 hour, magto 2 hours na, ayun, nakahanap din ako ng mga libro. Ito, naihabol ko pa. Yan, $15. And ito, kaya ko to nagustuhan kasi about to sa may panganganak, like miscarriage, ganyan, hope and support for those who have suffered a miscarriage, stillbirth, or tubal pregnancy. Ayan. Magkano to? $9.20. Tapos ito naman, The Living Bible, The Daily Walk Bible. Ano to naman to? Simula January hanggang December. Kaya may nakalagay dito na 365 devotional helps to guide you through the Bible in 1 year. $12. Papakita ko sa inyo. Pakita ko lang. Like ito. Genesis, January 1. Then Exodus, January 18. Tapos Revelation, December 23. Yan. Ito. Like, ang birthday ko ay September, saan na yun? September 9. Ito, sakto. September 9. Ayan, pang day 253. Amos 3-5, Doom for Israel's citizens. Ayan. Meron siyang overview, your daily walk, insight. Ano pa ba? Like ito, your daily walk. Ito, there are certain parts of your background and makeup over which you had no control. God never consulted you before he selected your parents, color of hair, height, nationality, or shoe size. These were determined by him before you were ever conceived. Psalm 139:13-16. Jeremiah 1-5. Chapter verse 5. Tama ba ako ng pagbasa? Hearing that, you may be tempted to conclude life is a fatalistic journey over which you have no control. Yan, may pagganyan-ganyan siya. Hinihingal ako kasi nagugutom na ako. Hindi ako nag-umagahan. O ba, Hindi ako nag-umagahan. Wala akong tanghalian. Late na rin yung pagkain ko. Tapos ito, sa dami ng libro doon. Grabe, parang, hindi ko mahanap yung gusto kong libro. Sa sobrang dami. Ito, NIV, New International Version. Kaya ako siya nagustuhan. Bukod dito, may pagganyan siya. Hindi naman dahil dito. Ang pinakagusto ko talaga sa Bible is yung may gold sa gilid na lining. Yun yung dream kong Bible. Pero, nagustuhan ko to kasi ba't ko ba siya nagustuhan? Kasi check sa akin yung tawag dito, yung papel, katulad siya ng Bible na nakagisnan ko, na nakamulatan ko. Bali itong siguro salita ng New Zealand. Ibig sabihin, the Holy Bible is ito yung word sa kanila. Yan.
Tapos, merong Old at saka New Testament. Kasi ang mga nakikita kong Bible dun is puro Old Testament. So, hindi ko yun kinuha. At saka, chinecheck ko rin yung mga letter kung pasok ba siya sa mata ko. Like, hindi ba siya nakakahilo basahin. May proper size, space, ganyan. Hindi ba too dark or masyadong malabo. Mahirap basahin. Ganyan. Tapos, wala na yung THY, THOU, THEE, ganyan na word. Kasi sa Bible na meron ako dun sa bahay, puro ganun yung salita. Tapos, kaya ko rin siya nagustuhan kasi, ito hindi ko na to nakita. Ang nagpa-go sa akin na ibigay na to as in ilapag sa counter ay ito. Meron siyang ibig sabihin or like ano matawag dito, parang short para ano bang ibig sabihin ng Jeremiah, ng Esther, ng Ezekiel, ganyan. Ano ba yung nilalaman nila? Like itong si Jonah. Ayan. For example lang naman. Itong Jonah, hindi ko to alam. Obadiah, Amos, Joel, Hosea, Daniel. Ay, hindi naman si Daniel. Basta yung mga hindi ako familiar na word. O mga pangalan, kung ano man. Mga prophets, o yung mga nandun sa may nilalaman ng Bible. Like ito si Jonah. Nagugutom na ako. Naihipa ako. Jonah. God told the prophet Jonah to go and warn the people of Nineveh, capital of Assyria, a cruel enemy of Israel, that God was going to punish her. After attempts to evade God's orders, Jonah reluctantly preached in the city, and the Ninevites turned to God. Jonah was furious with God for showing mercies to such wicked people, and God tries to demonstrate to the prophet that he feels compassion even for Israel's enemies. Yan. Kaya ko siya nagustuhan. Kasi itong Zechariah, like Haggai, this prophet encouraged the people to take up the work they had left off and complete the temple building. Ganyan yung mga ano siya. Ay, namumutla na ako. Nagugutom ako. Song of Songs. This is presented in poetic form as a song about the wonder of sexual love. There are at least two individual speakers, a man and a woman, and a group called friends. There are conversations between them, but also thoughts of each lover about the other. Many see the song as a symbol of God's love for His people. Yan. Meron pa itong Ezra. Hindi ko alam kung ano itong Ezra na to eh. Ano ba itong Ezra na to? Ezra, this follows on in time immediately from 2 Chronicles. The Persian king has issued a decree which allows the Jews to return to Israel and to rebuild the Jerusalem temple. In chapters 3 to 6, we learned that initially the altar was rebuilt and sacrifices resumed, but opposition obstructed. Ayun. Ayoko na. Nagugutom na ako. By the way, $50 siya. Ayan, Bible Society. So, natutuwa ako kasi meron na akong Bible. Meron na akong Bible. Ang saya-saya. Oh my goodness. Ang dami nilang Bible dun. Meron pang mapa dito. The World of the Patriarchs.
Journeys of Abraham. Journeys of Abraham.